channel. This is Mommy Jeng again. I have another video for today na i-share ko sa inyong lahat. So for today's video, I'll be showing and sharing sa inyo yung mga nangyari sa akin last 2020. This topic is very personal and very important because this is all about my pregnancy journey. And one of the reasons why I created this video is to share to you yung mga laboratory tests na nire-required sa atin kapag tayo ay pregnant. So, hopefully, makatulong to sa mga soon-to-be mommies or mga mommies na nasa first trimester pa. Actually, these tests may vary from the test ng ibang pregnant women kasi nagbabari ang mga test na to depende sa requirement ng ating OB-GYN. So, for now, I'll be sharing sa inyo lahat-lahat ng test na ginawa ko nung pregnant ako last 2020. So, to start, nalaman ko na ako ay pregnant last November 2019. So, medyo nagulat kami nun ni fiancé na husband ko na ngayon na pregnant pala ako kasi 3 months na lang wedding ko na. So, parang medyo nagulat talaga kami dalawa. Hindi namin ina-expect kasi hindi naman talaga siya planned at all. Pero, ay yung moment na yun, binabalikan na lang namin and salamat namin na sobra kasi nagkaroon kami ng baby. And ngayon, 6-month-old na ang aming baby Caddy. So, eto, ipapakita ko sa inyo ng aking pregnancy test na ginawa ng November 2019. Pinapaka-ingat-ingatan ko siya. Kasi this is yung pinaka first time ko nag-try ng pregnancy test. So, this one, as you can see, yan. 2 lines siya. So, ano nga bang sabi nila pag 2 lines daw is positive. So, also, nag-try ulit ako ng another one. 2 lines ulit siya. So, I tried yung 2 tests. Nag-research ako about this one. Nag-research ako nung nakita ko yung results. Sabi ko, ni-research ko sa Google na how accurate are pregnancy tests. Sabi doon, 99.9% daw ang accuracy ng mga PT. So, hindi daw talaga siya nagkakamali. So, nung nalaman ko yun, somehow, parang nagulat talaga kami ni fiancé ko, no? Na, yun nga, na-pregnant ako. Kasi nga, parang, ang daming plans na maaapektuhan. Ang dami na kasing nakaset for the wedding. And, even yung wedding gown ko, nakasukat na siya, and all, ganyan. So, marami talaga kaming iniisip that time. Pero eventually naman, na-accept namin. And after namin mag-TT, the next day, Sunday yon, kahit na Sunday siya, naghanap kami ng clinic na possible na makakapagpa-check up ako. And then, yun nga, unfortunately, because Sunday, wala kaming nakita na clinic. So, nag-antay ulit kami ng Monday. Come Monday, may napuntahan kaming 2 clinic near lang sa area namin. Pero unfortunately, yung isa, walang OB na available. And then, the other one naman, ang haba ng pila. Ayoko talaga minsan nagpipipila. Mabilis ako mainip. So, we ended up going to the nearest private hospital sa aming lugar, the Tri-City Medical Center. And then, there ko nahanap ang aking napakaganda at napakabait na OB na si Dr. Ratan. So, first try lang akong nag-try, magpa-check up sa kanya. And then, eventually, siya na talaga yung naging OB ko all throughout. So, ano-ano nga ba yung mga test na pinapagawa sa mga pregnant women? Actually, ako, ang alam ko lang noon, ultrasound. Ultrasound lang talaga. Pero, yung pala, mas marami pang ibang test na kailangan gawin. So, after ng check-up ko, dun sa OB ko, nung first check-up, ang unang-unang test na ni-require na sa akin is this one. So, yan. This is first trimester obstetrical ultrasound report. So, ang main purpose ni OB, bakit niya ako ni-require nito as early as, yun nga, nung nalaman ko, is because to check kung may heartbeat si baby. So, ginawa namin to last December 4, 2019. Si OB ko na rin yung kinuha ko na schedule para siya na rin yung mag-ultrasound sa akin. Para yung history ng ultrasound and all and check-up, alam na niya. So, eto, ginawa namin siya. Nung ginawa namin to, si baby pala is 6 weeks and 6 days na. So, this is December 4, 2019 nung pinagawa namin to. So, 6 weeks na. So, parang mga October yata. End of October siya. And then, sobrang blessed kami kasi, nga, may heartbeat si baby. And, etong test na to, unang test na ginawa namin is okay yung naging result na. And,
Sa hospital na pinagawaan ko sa Tri-City, this test is costs around 1,300 lang. So, after that test, binigyan ako ni OB ng mga request for another set of laboratory tests. So, eto na yung medyo maraming test na pinagawa sa akin. Parang around 7 different tests tong ginawa dito sa request na to. So, nag-inquire muna ako sa hospital, sa Tri-City, kung magkano siya. Nagulat ako kasi abutin pala siya ng 8,000. Sobrang mahal pala ng mga test na to. And then, ang ginawa ko, naghanap ako ng ibang options. Naghanap ako ng mga clinic na malapit na nagkakandak ng mga laboratory test din. So, nahanap ko si High Precision sa Siri Mundo in Pasig. Yung 8,000 ko, na supposed to be babayaran ko sa Tri-City, nagastos ko lang is 4,000 pesos. So, napakalaki ng difference. Parang 50% yung na-deduct dun sa unang price. So, malaking bagay talaga na naghahanap tayo ng options, lalo na kapag mahal talaga yung mga test na gagawin. So, ano-ano nga ba tong test na to? Ang mga test na ginawa dito, first is the HBsAg test. So, si HBsAg test is a test para ma-determine kung meron ka bang hepatitis B. Kasi yun nga, makaka-affect siya sa katawan mo and kay baby kung meron. So, luckily, ang naging result sa akin is non-reactive. So, pag non-reactive ang result, ibig sabihin, wala. Wala silang nakitang hepatitis B sa'yo. Another test na ginawa is the Rubella IgG. So, this one naman, ang makikita mo, it's either positive or negative. So, ang result sa akin is positive. So, sabi ko nga, nagulat ako, hala, positive. So, nag-research agad ako. Pero hindi ko kasi masyado maintindihan dahil hindi naman ako doctor. And then, nung nakita siya ni OB, okay naman. So, ibig sabihin pala, pag positive ka, immune ka na sa Rubella IgG or sa Rubella virus na tinatawag. I think, German measles yata siya. So, yung positive na yun, ibig sabihin, either nagkaroon ka na or okay na, hindi na kailangan ng another test na gawin. Another test na pinagawa is fasting blood sugar. So, sa family namin, may history kami ng diabetes, pero, yan, luckily, okay, normal yung result ko sa FBS. And then, another test is the RPR. This test naman, parang tinetest dito is what you call the syphilis. Ito is para ma-detect if meron kang sexually transmitted infection or STI. Ayun yung chinecheck dito sa RPR test. Ang naging result ko naman is non-reactive. So, it's either reactive or non-reactive. Fortunately, sa akin, non-reactive. So, okay ulit ako dun sa part na yon. And then, another test is the blood typing and RH typing. So, dito ko lang nalaman na, positive pala ang blood type ko kasi hindi ko talaga alam. Please don't judge me, hindi ko talaga alam ang blood type ko. And then, another one, pinag-test din ako ng HIV. So, nagulat nga ako, bakit pregnant ka? Kailangan mo i-test ng HIV. Wala ka namang history. Sinecheck pala talaga nila yun, nire-require nila. Kasi pag nagpunta ka na sa clinic, alam nila na usually pregnant ka, kaya kailangan mo magpa-test ng HIV. Also, isa to sa mga test na matagal yung result. Parang 2 weeks yata yung aantayin mo para makita or makuha tong result na to. It's either non-reactive or reactive din yung result na makukuha mo. So, after 2 weeks, nakuha ko yung result through online na lang. And then, ang nakuha kong result is, yay, non-reactive din ako. So, another pass ako dun sa test na yun. Another test na ginawa sa akin is the urine culture. Matagal din siya, parang 1 week before ko nakuha yung result. So, urine culture and sensitivity test ang tawag sa kanya. It's different from a urinalysis test kasi mas broad yata yung chine-check dito sa urine culture test na to. So, dito parang mas matagal, parang 48 hours yung wiwi mo, naka-monitor. Tinitingnan nila kung may parang mag-grow na bacteria sa wiwi mo during the period na tago lang siya or naka-keep sa kanila. So, all in all, yung mga test na to, yung pinagawa sa akin, lahat okay yung result. Wala akong naging problem. So, sabi nga ni OB, very good ako. And then, another test ko na ginawa, dated April 15, 2020. This test was supposed to be taken around end of March.
Unfortunately, nagkaroon na tayo ng pandemic. So, nag-start na yung lockdown, nag-start na yung ECQ, bawal lumabas, bawal magpa-check up, bawal pumunta sa hospital kung hindi naman necessary talaga na magpa-check up ka. So, ako, si Obi, kinakausap ko na lang siya through phone message. So, this is a congenital anomaly scan. Sa hospital na pinagawaan ko, it costs around 3,000 pesos. So, ang test na to is to check kung meron bang abnormality si baby. Sobrang eager akong ipagawa tong test na to kasi nung pregnant na pala ako, nakainom ako ng mga medicine na hindi pwede. So, nag-worry talaga ako baka magkaroon ng effect, magkaroon ng problem, and then few alcohols. So, yun, hindi ko talaga kasi alam. So, dito, chine-check, lahat ng body parts ni baby. So, naglast to ng mga parang 1 to 2 hours kasi sobrang tagal. Kaya hinuli din ako ni Obi that time kasi sobrang tagal ng time na kailangan dito kasi talagang iisa-isahin ni Obi i-check kung meron ngang problem kay baby. So, from head, yung sukat ng head, kung ilan yung mata, yung nose niya, kung okay, yung mouth niya ba, kung meron ba siyang parang, what do you call this, yung hiwa, yung ears niya, kung okay ba, and then chinek yung heart, going to the kidney, liver, and then, yung fingers niya, binilang ni Doc kung 5 ba yung fingers sa hands, pinakita niya sa akin yun, kung 5 din ba yung fingers niya sa paa. I mean, 5-5 siya. So, complete ng 5-5. Kung walang extra, kung walang kulang. Pinakita talaga lahat ni Doc yun. Natagalan lang kami sa heartbeat kasi si baby, ayaw niyang magpa-check ng heartbeat. Ma-arte siya that time. So, yun yung chinek ni Obi yung heartbeat niya. Pati yung size ng heart, chinek din ni Obi. So, very important. For me, very important tong congenital anomaly scan. Kasi may specific period of time lang to na pwede mong gawin. Hindi siya nagagawa yata ng maaga. Hindi rin siya pwedeng gawin pag sobra ka sa, I think, may weeks lang talaga eh. Pag sobra ka na sa 25, 26 weeks. Pero, yun nga, napilit ko tong mapagawa pa, nakahabol pa kami, kahit na pandemic na that time. So, another good thing about this congenital anomaly scan is na-check nito yung amniotic fluid index mo. And also, hindi na kami nag-gender reveal. Sa test na to, parang ano na siya, 2-in-1. Malalaman mo rin yung gender ni baby. So, sa amin, this one, as you can see, yan, female. Female ang baby namin. So, sobrang gusto namin ni hubby pareho na girl yung magiging baby namin. So, ayun, binless naman kami ni Lord with a baby girl. So, yan. For me, itong isa sa pinaka-important na test na ginawa ko on my 25th week na ginawa ko siya. So, again, this is around 3,000 pesos pero nagbabari siya sa iba't ibang clinic and hospital kung magkano. I think meron pang makakamura kayo eh. Another test na ginawa ko is by, May 20, 2020 na siya. So, ang check-up ko noon every month na lang siya ginagawa kasi ang hirap pumunta ng hospital. And ang check-up namin kay OB is by appointment na talaga because of the situation. Sobrang hirap po maging buntis at manganak, pero mas pinahirap pa po siya ng pandemic. Kasi talagang doble ingat yung ginawa namin. Aside from that, hindi ka basta-basta makakapasok ng hospital, dadaan ka pa ng triage, pipill out ka pa ng form, i-check pa yung temperature mo. And on my part, sobrang nakakatakot kasi kailangan mong mag-ingat talaga, hindi lang para sa sarili mo, but para kay baby. So, napakahirap po nang nangyari talaga ng 2020. So, this test naman, as you can see, is the second and third trimester obstetrical ultrasound report ko. So, ito, hindi ka naman talaga kailangang magpa-test pa that time. Pero nung chinek up ako ni Obi, sabi niya, bakit parang ang liit ng tiyan mo? At ang payat mo. So, chinek niya to, pinagawa niya to para makita kung tama ba yung size ni baby sa kanyang age. So, luckily, okay naman. Wala namang problem si baby. Parang sumexy lang yata ako nung pregnant ako compare sa ngayon. So, another test na pinagawa ko is the glucose test. So, this one naman, parang before ka din manganak, i-check yung sugar mo kung okay ba siya.
Kasi mahirap yata pag tumaas yung sugar mo during pregnancy, hindi maganda yung magiging effect sa yun kay baby. So ako, nagpunta ako sa clinic, parang mga around 1,000 lang naman yung ginastos ko dun sa glucose test na yon. And then, natagalan lang, parang 4 hours yata ako kasi every hour, may hour ka na pahinga, may pinainom sa akin na parang ganyan kabig, nag-orange juice na sobrang tamis niya. And then, after that, parang i-check yung urine mo and blood. And then, rest for an hour, urine and blood, rest for an hour, urine and blood. Parang 3 to 4 times yata yung ginawa. So, sa akin, okay din yung result ko, normal. So, hindi ako nagka-problem with my sugar and glucose naman na test ko. Another test na pinagawa sa akin dated June 17, 2020 is a urinalysis. So, ano lang to, parang bigla lang pina-check ni OB kasi sabi ko kay Doc, sumasakit po yung puson ko and lagi ako nawiwiwi. Tapos minsan magwiwiwi ako, sobrang onti lang, patak-patak lang naman yung malabas. Pero alam mo yung feeling na naiihi ka talaga, ganun yung pakiramdam. So, yun, gusto niya lang makita if may UTI infection din ako. So, ayun, nung upon makita yung result, wala naman, wala akong UTI. So, maybe sign daw yun na malapit na talaga ako na. And then, another test na ginawa ko, na nire-required na ngayon, mostly sa mga hospital, this test was conducted last June 26, 2020. This is a swab PCR test. So, ang mahal po ng swab, to be honest, sobrang masakit sa bulsa kasi it will cost you 5 to 8,000 po. So, this one, nakakuha ko siya for free sa tulong ng aking isang relative. And napakalaking bagay na hindi na ako nag-spend kasi malaki na po yung kailangan natin sa panganganak. And then this one, blessed uli ako kasi ang result is negative. Nakakakaba pala na magpa-swab test kasi kahit super nag-iingat ka, hindi mo pa rin maiisip talaga, hindi mo alam kung ano talaga yung pwedeng mangyari, ano yung maging result ng test mo. Pero yun, luckily, negative yung naging result. Unfortunately, ang mga swab pala, nung ko lang din nalaman na ang validity niya is 2 weeks lang. So, kapag lumagpas na to sa 2 weeks na hindi pa ako nanganganak, kailangan ko nang ulitin siya. So, nung bumalik ako kay OB ng going 39 weeks na ako, expired na tong swab test ko. So, nirequire na akong umulit ulit. Pero, yun nga, hindi na ako umulit kasi the next day nanganak na ako. So, ang nirequire na sa akin ng hospital is x-ray na lang. And then, yung last 2 tests na ginawa ko before I gave birth is another obstetrical ultrasound report. This is for the second and third trimester. This one naman is to check lang currently yung size ni baby and yung amniotic fluid mo. Nag-advise lang ako ni OB nito na mag-water kasi parang mababa daw yung amniotic fluid ko. Pero all in all, okay naman siya. And the very last test na ginawa ko is stress test sa hospital. That was Wednesday, July 15. Nag-stress test ako sa hospital. Parang mura lang, mga 600 pesos lang siya. To check kung kamusta na si baby. Kasi sabi ni Doc, baka mommy, ikaw okay ka, pero sa loob mo, si baby, nai-stress na pala, nahihirapan na pala, kasi malapit ka ng mga anak. So, nung nag-stress test ako, parang it took an hour para matapos yung test. Okay naman yung nag-stress test. Okay pa naman si baby. And then, yun nga, the following day, July 16, nag-labor na ako, nanganak na ako. So, nag-stress test ulit ako habang nagle-labor. Yun pala, ano na ako, 4 cm na ako, and ano na yun, exactly may 39th week na siya. July 16, evening ako nanganak, and sobrang hirap po na pinagdaanan ko kasi nag-labor ako, kasama ko mga nurse. Gusto ko makasama yung husband ko, pero hindi siya pwede. Sa delivery room, nurse and doctors lang din, syempre. Plus, naka-PPE silang lahat. And ako, nanganak ako, I have a surgical mask, a KN95 mask, and a face shield nung nanganganak ako. Sobrang ganun po siya kahirap. Naiiyak na ako sa sakit, pero ang naalala ko talagang sinabi ni Obi, huwag kang iiyak kasi mahihirapan kang huminga. Kailangan nating i-push na ma-normal ka. So, talagang tiniis ko yun na pagdaanan yung panganganak during pandemic. Parang it's a one of a kind experience talaga na i-cherish mo.
lagi. So, yun lang, all in all, ito yung mga laboratory test na ginawa ko nung pregnant ako. Sobrang blessed ko, and nagpapasalamat ako kay Lord kasi lahat po ng test na to, lahat siya okay. Wala akong naging problem. Kahit sa isang test, wala ako naging problemang result. So, lahat okay. Okay, and very good ako kay Ubi kasi lahat. Sobrang thankful ako na nakisama yung katawan ko, nakisama si baby sa situation. So, yun lang mga mommy. If you have questions about this test, or kung meron kayong mga ideas din na gusto nyo i-share, pwede tayong mag-usap. Just comment down below. And please don't forget to like and subscribe kasi promise marami pa ako i-share sa inyo na informative videos about my pregnancy and yung motherhood ko right now. So, thank you guys. Thank you mga mommy for watching. This is Mommy Jeng. Thank you very much. Bye!